Hey guys, Mr. Marcos here. Welcome to my YouTube channel. So, ngayon pauwi na naman ako galing opisina and naisipan ko gumawa ng short video lang naman since bumili tayo ng bagong sasakyan. Siguro, pinakamaganda mapag-usapan natin yung mga posibleng gastos or yung mga gastos na dapat nyo i-consider pag kayo nag-upgrade ng sasakyan or bumili ng brand new na sasakyan. Alright, so yun ang pag-uusapan natin. Meron lang naman ako naisip na apat na dapat mo i-consider kung sakaling nag-upgrade ka ng iyong sasakyan. And yun yung pag-uusapan natin. Alright, so tara, samahan nyo ako. Okay, so yun, pag-usapan na nga natin yung mga posibleng gastusin or well, not actually posible, talagang kailangan mong gastusin kung ikaw bumili ng sasakyan or nag-upgrade ng sasakyan. Unang-una syempre, yung monthly amortization, di ba? Yung bayad mo sa sasakyan every month, which is yun yung kinuha mo sa bangko, and you know, dapat syempre bayaran mo nga naman siya. Ito, ang masasuggest ko dito guys, madali lang naman to eh. Huwag kayong masyado magpapadala dun sa mga low down payment, sa mga mababang monthly, di ba? Kasi minsan yun yung nagiging trap eh. Nagiging trap sa mga car buyers, lalo na doon sa mga baguhan. Nagiging trap yun para bumili sila. Ang problema, hindi nila napaghahandaan. Iniisip nila, mura lang, 12,000 a month lang pala, 13,000 a month, di ba? Masyado silang nadadala ng emosyon nila na ang nangyayari, agad-agad bumibili sila, which is nga naman kasi mura nga naman, na hindi nila napaghahandaan, hindi nila alam na gagawin nila yan for 5 years, di ba? 6 years, alam ko nga may 7 years pa eh, di ba? So malaking responsibilidad to, kaya dapat hindi tayo masyado nagpapadala sa emosyon natin na porket mababa ang monthly or mababa ang down payment, eh kukuha kagad tayo. We need to make sure na pasok yung budget natin or yung babayaran natin dun sa kinikita natin every month, and maliban dun sa savings natin. Dapat may make sure natin na yung savings natin is medyo malaki-laki para at least kung sakaling may mangyari man sa trabaho natin, bigla tayong mawala ng work, di ba, at least meron tayong backup na pambayad, di ba? Ang karamihan kasi sa atin na nagkakamali eh, porket mura yung down payment, porket mura yung monthly amortization, kukuha kagad na sasakyan na hindi pinagpaplanuhan, di ba? So ayun, yun yung pinakaunang gastos na dapat yung pag-isipan sa tuwing kayo ay bibili ng sasakyan, yung monthly payment natin. At ang pangalawang bagay naman na dapat mong pagandaan sa tuwing ikaw ay bibili ng bagong sasakyan ay yung maintenance. Yan, totoo yan guys, yung maintenance. Wag tayo maging yung nagmamaneho na puro maneho lang, na hindi natin iniisip na sasakyan to, naluluma, kailangan paggasan, di ba? Na ganon. So kailangan natin i-maintain to. Hindi pwede yung drive lang tayo ng drive. Pag may narinig tayong konting ingay, ipa-check agad natin, di ba? So yung gagastusan mo yun. Itong sa akin guys, parang 6 months pa lang to sa akin, pero nung dinala ko to sa casa para sa first PMS ko, inabot kaagad ako ng around 6,000, almost 7,000. First PMS pa lang yun, which is bagong bago pa to, wala pang pinalitan, wala pang sira sa pyesa, pero umabot na kaagad ako ng ganong kamahal, di ba? So ang sasakyan habang tumatagal, habang tumatanda, habang ginagamit mo, paluma ng paluma yung mga pyesa niyan, okay? Kailangan mong palitan yung mga langis niyan, syempre yung brake, from time to time mauupod yan, di ba? So gagastos ka talaga dyan. So maliban sa monthly amortization, kailangan mag-isip ka rin or mag-ipon ka rin ng panggastos para sa maintenance, di ba? But again, kung bago yung sasakyan mo, hindi ka masyadong problema dyan, siguro abutin pa ng, ewan ko, kasi yung Hyundai Ion ko 10 taong kong hinawakan yun, pero wala naman ako major na pinagawa doon. Mga minor lang, nagpalit lang ng brake, spark plug, diba? But still, gagastos ka pa rin. And meron dyan yung mga bigla-biglang nasisira na hindi mo inaasahan. Yun, kailangan mong paghandaan din yun, diba? So ayun, again, pag may sasakyan kayo, alagaan nyo yan, kasi itong sasakyan natin, inaalagaan tayo nito. Mini-make sure nito na yung biyahe natin is komportable,
ligtas tayo, di ba? So I think it's just right na pag oras na natin siya ipagawa natin. Pag may narinig tayong mga ingay, ipacheck na natin, wag na natin palalain. Kasi yung mga problema na yan, pag di mo pinansin yan, eventually lalala yan. Baka yung simpleng problema mo lang, since pinalampas mo ng pinalampas, lumala pa, madoble pa yung gastos mo, diba? So ayun, yun yung pangalawang gastos na dapat nyo paghandaan, yung sa maintenance ng sasakyan. At ang pangatlong bagay na dapat nyo paghandaan sa tuwing kayo bumibili ng bagong sasakyan ay yung insurance. Yan, okay. Well, actually itong insurance guys, nakadepende na to sa iyo eh. Pero pag bago yung sasakyan mo, merong insurance siya nakasama. Pero pagka nawala na, kunyari, ang alam ko nakalaka lang sa insurance for 5 years eh. And then pag natapos na yun, nasa sayo na kung gusto mong mag-upgrade or kung gusto mong i-continue or kung ayaw mo na. Pero ako sinasuggest ko, kung kaya nyo naman and may extra kayong pera, go, kumuha kayo ng insurance. So ano bang purpose ng insurance natin? Iko-cover lang naman ito yung mga aksidente na mangyayari sa inyong sasakyan, diba? Which is malaking bagay. Tayo nga, bumibili tayo ng insurance, diba? Para at least kung may mangyari sa kalusugan natin, secure tayo. So same thing sa sasakyan. Pagka may insurance ka, somehow medyo pakiramdam mo, ligtas ka kasi pag na-aksidente ka, alam mo may magko-cover nito, diba? So yun, paghandaan mo yun. Yun nga lang, yung insurance, ginagastusan yan annual or annually. So every 1 year itong kagagastos niyan. So madali siyang pag-ipunan, unlike ng monthly amortization na every month kailangan mo bayaran. PMS, in my case, every 6 months, di ba? Yung insurance every year, di ba? So wala ka ng reason para hindi mo paghandaan yun kasi pwede mo siya mapag-ipunan eh, kasi nga 1 year mo siya babayaran. So kung ayaw mo naman, okay lang din naman, pero yun nga, medyo kailangan maingat ka kasi wala kang insurance eh. So dapat talaga maingat ka sa pagmamaneho para at least iwas aksidente. And kung di naman talaga maiiwasan, mag-ready ka na ikaw ang gagastos para dun sa pagpapagawa, diba? So ayun, yun yung pangatlong bagay na dapat mong paghandaan, yung insurance. Ang pang-apat na gastos na dapat mong paghandaan sa tuwing ikaw ay bibili ng sasakyan, syempre, pag may sasakyan ka guys, hindi mo maiiwasang gumastos doon sa mga accessories, di ba? Wala akong nakikitang may-ari ng sasakyan na hindi bumibili ng accessories. Kahit sabihin mong gusto mong panatiling stock yung sasakyan mo, ayaw mo lagyan ng kung ano-ano, bibili at bibili ka rin yan. Okay, bibili ka ng matting, bibili ka ng cellphone holder, bibili ka ng mga pabango, di ba? Papaayos mo yung tint, di ba? Bibili ka ng dashcam. Yan, di ba? Maliban diyan, yung gas. Siyempre, yung gas, kailangan mo paghandaan yan, di ba? Gas, parking, di ba? Yung mga extrang gastos na yan, akala mo maliit lang yan, pero kung gagamitin mo yan for a year, or kung gagastusin mo yan every day for 1 year, 5 years, malaki-laki yan, di ba? So yan, yung mga kailangan mo paghandaan yan, yung mga small upgrades na gagawin mo sa iyong sasakyan, at syempre yung mga bagay na kailangan mong bilhin para magamit mo yung sasakyan, which is yun nga yung gasolina, di ba? So kailangan mo paghandaan yan. Yung gas, well, depende naman kasi yun sa sasakyan mo. Yung Hyundai Ion ko dati, napakatipid sa gas nun. So hindi ako masyado na problema. Ito naman Kia Sonet ko ngayon, matipid pa rin naman siya sa gas. Pero kung ikukumpara ko yung gastos ko dati, nung naka Hyundai Ion pa ako, mas malaki talaga, diba? Kaya medyo pinaghahandaan ko yan. Sa tuwing magpapagas ako, kino-compute ko talaga kung magkano yung gagastusin ko. Kunyari, babiyahe ako, mga ganon. Parking, yan, hindi mo maiiwasan yan. Lalo na kung nagtatrabaho ka, dala-dala mo to sa work, diba? Sa akin, yung parking namin sa opisina, hindi libre yun, may bayad yun. And medyo mahal siya tuwing weekend. Medyo mahal siya. Pero okay lang, secure naman yung sasakyan kasi maganda yung parking area nung pinaparkan ko. Sa loob kasi ng mall yun eh, diba? Tapos accessories, yun nga, nabanggit ko na, mga accessories, kahit ayaw mo bumili, mapapabili at mapapabili ka yan. Sure ako dyan, diba? So yun,
Yun yung mga kailangan paghandaan. Maliban doon wala na eh. Maliban doon wala na. Unless na lang gusto mo rin magpalit ng mugs, yan, magastos yan. Diba? So, ayun, yun lang. At yan ang 4 na bagay na dapat may consider kung ikaw ay bibili ng sasakyan. Okay, ang unang gastos is yung monthly amortization. Yung pangalawang gastos is yung maintenance. Yung pangatlong gastos is yung insurance. And yung pang-4 na gastos is yung mga upgrades na gagawin mo sa sasakyan. And kasama na dyan yung gasolina and yung mga fees, like for example, parking fees. Alright? So guys, ang masasuggest ko lang kung kukuha kayo ng sasakyan, make sure na pagplanuhan nyo ng maigi. Okay? Huwag kayong masyado magpapadala sa low down payment, low monthly amortization, kasi usually yan yung nagiging trap. Kaya nag-struggle yung mga car owners sa pagbabayad ng kanilang mga sasakyan. Alright? So kung bibili kayo ng sasakyan, make sure na malaki-laki ang savings nyo. Make sure na kayang makover ng salary nyo, yung monthly payment nyo. Importante yan. And syempre, dapat ma-realize natin na ang pagbabayad ng sasakyan is a long-term responsibility. Okay? Parang kung di ako nagkakamali, ang pinakamaiksi is 4 years. Diba? Pinakamahaba kung di ako nagkakamali, meron ng 7 years ngayon. Diba? So, ayun lang guys. Sana makatulong tong video na to sa mga nagpaplano bumili ng sasakyan or sa mga nagpaplano mag-upgrade ng sasakyan, para at least pag nakuha nyo yung sasakyan nyo, wala na kayo iisipin. Kumbaga, ready na kayo sa mga responsibilities nyo. Alright? So, ayun lang guys, hanggang dito na lang yung video. Sa mga bago sa channel ko, please pa-subscribe na lang kung di pa kayo nagsasubscribe, and pa-like na lang ng videos kung nakatulong to sa inyo. Kung gusto niyo i-share, i-share nyo na rin, para at least kung meron kayong mga kakilala na gusto bumili ng sasakyan, baka makatulong to sa kanila. Alright? So, ayun lang guys, hanggang dito na lang. Mr. Marcos here. Maraming salamat. Peace.